Hello everybody. Finally, nagkaroon din ng time to share with you my experience sa basic tuning and SGS Super Gas Saver version 3 ng Konoha Eastside. Let's start with the basic tuning. Well, before that pala, paano ko ba nalaman tong Super Gas Saver? Well, I just came across sa Super Gas Saver nung naghahanap ako ng way paano mawawala yung RPM drop or idle drop ng Rusi Classic 250, and unfortunately Super Gas Saver doesn't solve that issue. Pero I'll share to you also later kung ano yung nakasolve nung idle drop sa Rusi Classic 250i. So let's start with basic tuning. Hindi ko kasi siya sabay pinagawa, yung basic tuning and Super Gas Saver. But sabi nila Sir Ricky, they do it as package para malibre na yung basic tuning. So now, basic tuning. First na ginawa, tinanggal muna yung gulong, then nirepack nila yung wheel bearing. Pinahiran siya ng sobrang daming grasa. Katagalan daw, mababasag yung mga ball bearing niyan. So tinadtad nila ng grasa yung front and rear wheel. They call that repacking ng gulong. Then they lubricate also yung foot pedal, shifter, center stand, side stand. Yung shifter, minaklas pa ni Sir Ricky. Then may wineld na isang joint doon. Kasi according kay Sir Ricky, common problem ng mga naka-Rusi Classic 250 is na puputulan sila ng shifter. So before daw mangyari yon, sinasama na nila sa mga nagpapa-basic tuning sa kanila para hindi na maging problema. After that, may in-inject lang sila dun sa pistons ng brake caliper. Not sure kung anong tawag talaga doon. But yon, nilubricate nila yung piston ng brake caliper. Then they lubricate also yung throttle cable and yung clutch cable. Then after that, yung air filter, nilinis din nila, binugaan lang ng hangin para matanggal yung alikabok. Tinanggal nila yung isang pisngi, so mas manipis na yung foam ng air filter nito. So pinanipisan lang para mas makahinga daw yung motor. Then they check spark plug, chinek lang nila kung maganda yung sunog. Sabi nila okay naman. Next, yung swing arm, nilubricate din nila yung swing arm. Tinanggal nila yung swing arm bolt, tinadtad din ng grasa para mas maganda yung play kahit na stiff yung suspension. Medyo nakakatulong na lubricated yung swing arm bolt. Last but not the least, ECU reset. Then yun na yung basic tuning. Okay, doon naman tayo sa SGS version 3. Disconnect lahat ng nakakabit sa makina. Then binaba na yung makina, binaklas na, and they drain oil. And yun, binaklas na yung cylinder head. Pagbaklas ng cylinder head, ayan, ang daming carbon deposit. So nilinis lahat yon, yung mga carbon deposit gamit yung gasolina. After cleaning, pinatuyo lang nila lahat ng parts. Then pinalakihan lang nila yung intake and exhaust. Hinasa lang, meron silang parang pencil grinder. Then yon, after mahasa, binalik na ulit, ni reassemble yung makina, binalik sa motor. Then they put oil, engine oil. And after that, syempre ECU reset ulit. Then after ng ECU reset, meron pa pala silang nakalimutan nung nagpa-basic tuning ako. So ginawa na rin nila yung binutasan nila yung sa may head tube nito. Nag-inject sila ng grasa dun sa head tube. Yung steering medyo malambot after nung magawa yun. Then after ECU reset, tapos na ang SGS version 3. Ano ba yung difference? Ano yung nabago compare sa stock? First is naging proper yung gearing. First and second gear, not so much. Pero dito sa third gear, fourth gear, yung mga higher gear, medyo humaba yung gearing niya compare dun sa dati na kailangan kong magpalit ng gear agad kasi sobrang umiingay na yung yung makina dati sa stock. And pag umiingay na yung makina, ramdam mo na yung mga vibration. Ayan, tingnan mo yung naka third gear ako ngayon. Goods naman. Actually kanina pa ako naka third gear ata. Pangalawang nagbago, maganda yung response ng engine niya. Pag kailangan kong mag-overtake, nakakapag-overtake ako.
napansin ko yung response nung makina during full stop sa mga traffic lights. Pag nag-green na, nag-go na, yan, lagi ako naiiwan diyan sa sa mga stops na yan. Mabilis umarangkada yung mga scooter, yung other motor. Yan. Pero nito nung nakapag SGS version 3 na, ayan, sumasabay na. Hindi na ako naglalag doon sa mga stops. And yun nga, pag binigyan mo siya ng power, bibigyan ka talaga niya ng power. Okay. Well, ito yung wife ko naman ang nakapansin. Ito after nung basic tuning lang. Less yung vibration, yung saka yung tagtag ng nitong motor. Kasi dati nung stock pa lang, hindi pa nabi-basic tuning, hindi pa na SGS, sumasakit kasi yung katawan niya dito pag umaangka sa akin. So yung one time nag-ride kami, that's 1 hour ride din. Na-notice niya na okay pa siya nung pagka-uwi namin ng bahay. Kaya pa niyang mas mahabang biyahe. Yung biyahe namin ng Tagaytay, di rin naman sumakit yung katawan niya. So isa yon, nabawasan ang niya, nabawasan yung vibration nitong motor. Although may vibrate pa rin siya pero nabawasan. So, ang tanong ng bayan, matipid ba sa gas? Well, in my experience, unfortunately, no. Same consumption pa rin ako, nasa 25 kilometers, 27 kilometers per liter sa city driving. For me, hindi naman siya deal breaker. So yun, no changes sa gas consumption. One time I hit 30 kilometers per liter, yun yung nagtagaytay kami ni Mrs. Tuloy-tuloy yung biyahe. I think that contributes dun sa 30 kilometers per liter, yung tuloy-tuloy. Well, despite that, mare-recommend ko ba ang SGS version 3? Siyempre naman, with what I'm experiencing dito sa motor, gumanda talaga yung takbo ng motor. Kung di naman kayo masyadong concern sa tipid ng gasolina, I suggest, I recommend na magpa-upgrade na kayo. Kung concern naman kayo sa warranty, well, hintay-hintay muna kayo matapos yung warranty siguro. Kasi mabovoid ang warranty nyo. Yun pala, magkano ba yung nagastos sa basic tuning and SGS version 3? All in all, ang nagastos ko dito ay sa basic tuning, 2,000 pesos. SGS version 3, 6,500. Pero, kung diretso SGS version 3 kayo, nililibre na daw nila yung 2,000 pesos na basic tuning. In my case kasi hiwalay ko siyang pinagawa eh. Tip lang, agahan nyo doon a lot one day kasi medyo maraming customer si Sir Ricky. They do not make reservation and appointment. I understand naman kasi minsan late yung mga kliyente, sayang naman yung oras, 'di ba? Maghihintay sila Sir Ricky. So first come first serve. So that's it. Pansit. Nakalimutan ko pala yung issue ng RPM drop, common problem sa ating mga naka-Carusi Classic 250. Yung sa akin is naging problematic na siya to the point na namamatay yung makina. Well, ang solution lang, pumunta ako sa kasa, pinalinis ko lang yung throttle body. Bumili lang ako ng throttle body cleaner, tapos bigay lang ako ng tip sa mechanic. Wala namang kasing bayad daw, sabi niya. And yun, okay na, solved na yung RPM drop. Nung binuksan to kinalas, grabe din yung carbon deposit sa throttle body. So yun daw yung nagko-cause na bakit bumababa yung RPM. Kung may mga problema kayo sa RPM drop, magpa throttle body cleaning muna kayo. Ako nakapagpa SGS version 3 ako and di naman ako nagsisi kahit hindi niya na-solve yung RPM drop. Okay, bye-bye.